Panood ko yan, Kuya Jens, grabe yung Grabe tawa niya. ah. Tapos mga alagad niya, Yumaman nag-comment. sa Jomcar. Grabe no? Ang bihira Oh. yan. Sino may sinasabi niya yumaman sa Jomcar? And no matter what, no matter what mga kalingap, No yung matter support po what. natin, Ah. na kay Carla. Kahit ano pang sabihin. Oh. Tama yan, Sir Lemo, no matter what happens, solid No jumper matter forever. what. Kahit ano pong paninira ng iba dyan. Oh. Kahit ano pong mangyari. Oh. Carla is Carla. Kabalansin nyo rin po mga kalingap. Hindi sa lahat ng oras ay banat lang ng banat. Sino ba sinasabi niya na na founder? Hindi ko kasi kilala eh. Ito ba siya? Ito ba? Pakita ko lang guys. Ito ba? Ito ba? Pero kung bayaran siya, may nagbayad sa kanya para siraan si Carla. Eh, pasensya siya. Mas maganda pa rin si Carla. Pakinggan si Kuya Jens. O siya sa mga Jomcar, sa mga abangan nyo po mag-react pa tayo sa iba. Ano, pakinggan muna natin si Kuya Jens. Kaya po talagang matris mga kalingap. Yun yung inoobserbahan ko. Kung walang manonood sa mga live nila, titigil sila kasi di sila magkaka-views. Ang tigas kasi ng ulo, mahilig makinig tapos maniniwala. Di naman sila magtatagumpay. Yan nga po eh. Ayaw nga umamin na may nasa likod. Ito guys itong isipin niyo guys. Kung walang nasa likod ng mga yan, ano ang intention nila? Bakit nila sisiraan yung nananahimik at napakabait, napakabuting beneficiary ng kalingap? Anong mapapala nila? Actually, tama naman si Kuya Jens doon. May isip mo, anong mapapala? Ibig sabihin, kumbaga, parang ikaw, biruin mo, sisiraan mo yung pinsan mo, anong mapapala mo? 'Di ba? Ang sinasabi ni Kuya Jens, not unless may taong nasa likod, no? Nakikinabang siya. Kumbaga, sinisiraan si Carla para siraan daw. Para, syempre, hindi mo naman sisiraan yun kung wala kang pakinabang. Parang ganun, 'di ba? Anong pakinabang mo para siraan mo pinsan mo? Kahihiyan ng lahi nyo yun, biruin mo, lahi topolar, sisirain mo yung lahi nyo topolar. 'Di ba? Not unless may nag-uutos, parang ganun sinasabi ni Kuya Jens, no? Kung wala silang di sila nakikinabang or kung wala silang nakukuha, bakit nila sisiraan yung tahimik naman? Hindi naman sila inaano, 'di ba? Hindi naman sila pinapakalman. Bakit nila sisiraan? Isa lang ang pwedeng maging dahilan po mga kalingap diyan. Kada paninira may kapalit na nakukuha. Ang hindi lang po so ibig sabihin, kada paninira may kapalit to. Ulo. Ganda mga kalingap, pinakukuha nga sila pero sa pamamagitan ng paninira. Yung pinapakain, paninira. 'Di ba? Anong mapapala nila guys, 'di ba? Not unless nga kung maaring ang binabayaran to para siraan si Carla. Pambira, no? Dinilit na rin yung live, pambihira. Kasi nakabayad. Sabi ni Kaliyab Mig, Bro Mars, pihikan yan si Birador. Hindi yan kumakain ng sinampalukan. Alam mo kay Birador, wag na siya maging pihikan. Wag ka maging pihikan. Birador, yung pihikan. Okay sana kung mala Richard Gomez ang itsura mo, Birador. Alam mo, pag mga itsura natin, wag ka na masyadong pihikan. Wag na. Ano mo na, basta babae, pwede na yan. Tsaka alam mo kasi, wala naman sa itsura yan eh. Sa tao yan, paano magmahal? Malay mo, hindi man kagandahan si Ate Glo, pero may asim pa. Tsaka malay mo, mas masarap magmahal yan, di ba? Pangit sa lalaki masyadong pihikan, no? Kung ang level nyo, Richard Gomez, Agamulak, kahit di kayo maging pihikan, okay lang eh. Di ba? Na, pambihira yan guys. Yun. Bayad, kada live, tapos pag nag-live, tapos nagawa na yung mission, di nakabayad na, pwede nang i-delete. Pambihira yan guys. Kawawa po yung beneficiary. Kawawa yung wala mang ginagawang masama sa kanila. Tapos ginaganon-ganon nila. Ano daw? Sinigang mix po ba? Sorry na isisingit ko si Berador dito kasi alam mo, yung magic sarap, di ba, no? Kumbaga si Ate Glo, parang magic sarap. Di ba, no? Parang magic, pero masarap, di ba? Kahit walang magic, pero masarap. Ganun daw si Ate Glo. Ate Glo, shout out. Yung isa pa mga kalingap. Unahin natin yung isa, yung kamag-anak daw, na sinisiraan yung beneficiary. Grabe,
Paano niya nakakaya yun? Paano niya nakakayang sikmurain na siraan yung kamag-anak niya? Di ba? Yan ang tanong. Not unless inggit, no? Inggit yan. Hello, Christmas Lipon. MM, shoutout. Shoutout po sa mga taga-Canada, Vancouver, kay MM. Hello po. At kay Mami Normida Dos Santos. At kay Mami Virginia, shoutout. Napapansin ko, bakit yung mga relatives sinisiraan yung mismong relatives nila? Inggit ang nangyari dyan, katulad din ni Andrea. O nga, napansin ko rin, no? Yung kaso ni Carla, tsaka kaso ni Andrea, parehas, no? Involved ang kamag-anak, no? Nako po. Grabe po. Grabe po mga kalingap. Paano niya nasisikmurang siraan yung kamag-anak niya? Oh. Mother Chuba, shoutout. Shoutout kay Papa Joms. Ituloy ko lang to Papa Joms, mga 30 minutes lang. 30 minutes. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. Hindi pwedeng nanahimik tayo dito na Tama. ginaganyan-ganyan yung mga kaibigan natin. Kahit hindi natin yan madalas nakakasama, kahit hindi natin madalas nakakasama yan, hindi tayo papayag na ginaganyan-ganyan. Meron po talaga guys. May kapalit ng pera guys. May kapalit na pera. Oh, so may kapalit Ang ng bawat pera. ginagawa nilang paninira. So may kapalit na pera yung ginagawa ni Arjun, no? Hindi niya lang binabanggit pero si Arjun yung topic niya rito. Tama ba, di ba? Hindi lang natin maintindihan. Kasi mura nilang may sinisiraan sila. Tapos Oh. yung perang kinita nila, yung perang nakuha nila, meron silang sinisirang tao. May ganun talaga kasi kung ang tao walang konsensya, masisikmura nila. Alam mo ang taong binabayaran, masisikmura mo yan kung wala kang konsensya. Kasi kung may konsensya ka, kahit magkano yan, di mo yan tatanggapin. Di mo rin gagawin yan, di ba? Nasisikmura nila yun. Grabe no? Pwede rin naman. Pero hindi siya kahit sabihin na natin kung kalingap ang target nila. Kung kalingap ang target nila, bakit nila dadama yung nananahimik na beneficiary na napakabait naman, wala namang ginagawa sa kanilang masama. Di ba guys, wala namang ginagawa masama sa kanila. Paano nila nagagawang siraan? Na-attempt niya Kuya Jens ang pinakain ng pamilya niya galing sa... Ayun nga po Ma'am Tere. But still guys ako nagbe-base lang ako sa sinasabi ni Kuya Jens na lumalabas nga, bayaran tong Arjun, no? Binabayaran. At sinasabi nila Ma'am Chan na inggit daw at pera lang yan. Sa tingin nyo ba guys? Sa tingin nyo, pera tsaka inggit lang ba? O meron pang ibang may iba pang dahilan? Kasi ako, may mga ganyan akong experience, no? Pero sa ibang tao, parang naging magkaaway sila ng kamag-anak nila kasi gustong gumante. No? Inggit, pera, tsaka gusto nilang gumante. Ganun yun nangyayari minsan Kamag-anak sa kamag-anak, di ba? Nagpapatayan minsan, di ba? Bira di ba? Hindi guys, pinagtutulungan ngayon. Guys, lahat ng mga nasa kabilang Sa bagay. Lalayo pa ba tayo? Tama si Mami Normida Dos Santos. Tignan mo si Kapeso. Lahat sinisiraan. Kasi nga yun kasi siraan-sira na yun Naghanap ng damay yun si Kapeso. O pansin mo si Kapeso, lahat sinisiraan. Siyempre for the views lang yun. Kaya maniwala doon na para sa nako. Maniwala kay Kapeso, for the views yun. Tama yun. Inggit lang yun. Tsaka pera-pera, Inggit lang yun. Pinagtutulungan ngayon si kaya nakakaawa man nga. Tapos meron pa daw dating supporter, yung grabing supporter daw ni Carla dati. Oh. Dating supporter ni Carla, grabe daw kung makatawa sa live. Yung mga tinatawan-tawanan pa, tapos nagko-comment dun yung mga naninira, nagko-comment dun sa live. So, anong ginagawa nila? Pinagtutulungan nila. Dating supporter ni Carla, sino yan? Sino yung dating supporter ni Carla? Sinisiraan si Carla, sino yan? Oh. Ano bang ginawa sa kanilang masama? Ba't nila gaganunin? Di ba guys? Hello po, Tara Paulan, shoutout. Hambira. Shoutout po Ma'am Teresita of Paris, shoutout po. Yun yung dun guys, yun yung kumbaga kawawa naawa man po tayo mga kalingap. Hindi man tayo talagang depender na talagang makikipagbalahuraan. Pero alam nyo pag kailangan depensahan, magdedepensa po tayo para sa mga kaibigan natin. Tama yun. Sabi ni Eva Arenzana, Sir Mars, totoo ba na demonetize ulit second channel ni Iking? Verify po natin mamaya sa i-check po natin mamaya sa Social Blade. Kapag hindi nagpakita ng dollar yon, ibig sabihin po. Tingnan ko na mamaya po, i-check, verify natin. Parang, ewan ko po mayroon po magsalita. Pero mamaya check natin kung na-demonetize yung channel ni Iking.
Ang dami nakikialam guys. Ay no, pabihira. Pinagpipistahan eh. Ang nakakainis eh. Normal lang naman yan, ano tawag dito. Ako kami sa mga jump car, wag kayo magsisisi kung kino-content namin yan, itong issue na to. Baka sabihin, for the content. Kasi parang kasi ganito, nasa social media kasi sila guys, no? Sa mga jump car supporters. Intindihin nyo, hindi pa pwede pag may issue si Carla, hindi namin itatopic. Si Beyonce, tinatopic namin pag may issue. Si Krista, pag may issue, tinatopic namin. Nasa mundo sila ng social media. Kasi ang pangit parang kami, pinagpipestahan namin. Kasi content creator ako eh. Natural, i-react namin yan, i-content namin yan. Huwag nyo kami pag-iisipan na, kasi itong mga to reactor, kino-content eh. Ano magagawa na? Nasa YouTube sila, Carla. Content creator siya, YouTuber, influencer. Natural, i-content namin yan. Kahit kami hindi namin gusto i-content yan. Kaya nga lang namin kino-content para mapag-usapan. No? Ako kasi pag nagtatopic naman ako, I make it sure na nagiging balance at the same time, may mariresolve na about sa issue. Normal naman kami mag-react. And nasa mundo ng social media si Carla, pagpipestahan yan at lalo sikat siya. No, the more na pinagpipestahan yan, dapat mag-thankful kayo. Bakit? Kasi sikat siya. Ang taong hindi pinag-uusapan, hindi sikat. Pag ang tao pinagpestahan ka sa social media, sikat ka, ibig sabihin. So, maging ano lang kayo sa mga content creator. Normal po i-content yan. Pinagpipistahan nila. Walang join? Baka ibang channel yon. Baka hindi pa siya Mamaya check natin. Ito yung guys Ito Ilang bilyon shoutout. Ito yung nakakaano dyan guys. Hindi natin alam. Walang kahit na sino man ang nakakaalam po, mga kalingap. Ng totoo. Wala pong kahit na sinong nakakaalam ng totoo. Ang nakakaalam lang po, kung talaga may nakakaalam talaga ng totoo sa mga nangyayari, mga kalingap, si Carla. Teka! Ibig sabihin, akala ko ba lagi kayong magkasama? Ibig sabihin, si Carla pa rin talaga makakasagot dito? Kasi ang alam ko, Kuya Jens, lagi nyo kasama si Carla, sila Papa Joms. Kasi ganito lang yun eh. Bakit mo sinabi na si Carla lang makakasagot? Sa bagay, siya ang involved eh. May punto naman. Kailan kasi akala ko, lagi nyo kasama, may alam kayo sa dalawa. So, ibig sabihin, si Carla lang pa rin na makakasagot. Sa bagay, tama naman siya. Siya ang involved eh. No? Napapaisip lang po ako dun Sabi ni Ma'am Maria Sato, kasama na yon inggit na Arjin sa pinsan niya si Carla. Kasi biglang sikat si Carla, si Arjin baksak siya, may room ganong kamag-anak. Kaya problema naman kay Arjin. Ako lang magpapakatotoo lang. Alam mo, may Virginia, Ma'am Alma, Ma'am Bilyones. Jonas, shoutout. Ako magpapakatotoo lang kay Arjin. Wala naman siyang wala siyang karisma. Si Arjin, magpapasikat sa sarili niya. Wala siyang dating sa akin. Napakalayo kasi na itsura ni Carla sa kanya. Hindi ko siya inilalait nagpapakatotoo lang ako. Kung titignan mo yung dating ni Carla sa malakas talaga sa tao eh. Si RJ naman, sorry to say, hindi siya pang bida. Pang kontrabida siya. Hindi ba ganun sa artista eh. Alam nyo, hindi lahat ng tao pwedeng bida. No? Merong kaya nga ang director, pumipili yan kung sino yung magiging bida. Sino magiging impactita. No? Kumbaga, kontrabida. Yung mukha ni Arjun, hindi siya pang bida, pang kontrabida talaga. Yun ang bagay na role sa kanya kung ako tatanungin nyo. No? Pero yung mukha ni Carla, talagang pang bida mukha niya. Yun ang katotohanan. Kaya minsan magtataka ka, Sir Marzano, i-react nyo yung ganito. Alam mo, kahit i-react namin yan kung talagang hindi yan kaagatin ng tao. Depende kasi sa tao yan kung talagang malakas ang dating mo sa tao. Si Carla, i-react mo hindi yan. Talagang sisikat yan kasi may dating. No? Pero may mga talagang, may mga tao, kahit i-react ko yan ng bongga-bongga, kung talagang mahina ang dating sa camera, mahina mag-aarte, hindi siya tatanggapin ng tao, hindi yan magiging sikat. Depende kasi sa tao yun. Depensahan mo, didepensa po tayo para sa mga kaibigan natin. Ang dami nakikialam guys. Ay no, pabihira. Pinagpipistahan eh. Ang nakakainis eh. Pinagpipistahan nila. Ito yung guys Ito yan Ito yung nakakaano dyan guys. Hindi natin alam. Walang kahit na sino man ang nakakaalam po, mga kalingap. Ng totoo. Wala pong kahit na sinong nakakaalam ng totoo. Ang nakakaalam lang po, kung talaga may nakakaalam talaga ng totoo sa mga nangyayari, mga kalingap, si Carla. Si Carla po. Ang pinaka may nakakaalam ng totoo.
Bagay, tama si Kuya Jen. Si Carla lang talaga makakasagot nito. In the first place, si Carla lang talaga makakasagot. No, ano? Sabi ni Joy, tama naman si Kuya Jens kasi kahit lagi nilang kasama si Carla or Jomcar, si Carla hindi talaga nagkukwento ng mga problema niya. 'Di ba? 'Di ba nga kahit kay Jomar hindi siya nagsasabi? May point naman si Ma'am Joy. Kaya siguro nasabi ni Kuya Jens, no? Baka kasi si Kuya Jens, baka si Carla kasi hindi nga nagsasabi sa kanila. Kaya nasabi niya to. Si Carla ang makakasagot. Nakakaalam. Kasi ang nasa isip ko nga, lagi nila magkasama. Tapos, kaya nagulat lang ako. Kaya napatanong, akala ko lagi nyo kasama si Carla. Yung pala, hindi. Hello, Boss Ronald. Kung kasama man nila, hindi daw masyado nagkukwento. Totoo. Ang nakakaalam lang po, kung talaga may nakakaalam talaga ng totoo sa mga nangyayari mga kalingap, si Carla. Si Carla po. Ang pinaka may nakakaalam ng totoo. Pero tayo mga kalingap, ako naniniwala ako kay Carla. Nagtitiwala ako kay Carla. Ako, naniniwala din ako kay Carla. Comment nyo nga guys yung yellow heart kung parehas ko kayo nagtitiwala kay Carla. And no matter what, no matter what mga kalingap, no yung support matter po what. natin na kay Carla. Kahit ano pang sabihin. Oh. Tama yan, Sir Lemo, no matter what happens, solid No jumper matter forever. what. Kahit ano pong paninira ng iba dyan. Oh. Kahit ano pong mangyari. Oh. Carla is Carla. Napakaraming magandang ginawa. Oo nga, no? Tama si Ma'am Alma Babilla, no? Bakit si Rose Ann, matagal na niyang kasama, ni minsan di niya siniraan? Oo nga, no? Bakit kaya ganon? Si Carla lang ang tinitira niya, no? Pero oo nga, si Rose Ann nga pala, pinsan ni Carla yun, no? Laki na pagkakaiba ni Rose Ann tsaka ni Arjen, no? Oo nga ba, no? Bakit si Rose Ann di niya tinitira, no? Si Carla lang talaga, no? Nakikita naman natin, napakabuting Oo tao. nga, no? Napakabait. Oo. Hindi niya deserve yung mga ginagawa. Ngayon, pinagpipestahan ng ibang mga pati ng mga antay, mga kahit hindi na connected sa kalingap. Dahil sikat. Alam natin sikat talaga si Carla. Carla yan. Sikat yan. Oo. Pero huwag naman nilang abusuhin na porket sikat igagawa na nila ng mga fake news. Tama naman si Kuya Jens. Hindi dahil sikat gagawa ng fake news. Tama naman yun. Sabi ni MM talagang ganyan sa SOCMED. Kayo, marami talagang sausaw sa issue content baga. Oo, alam mo lahat ng nagko-content. Sausawero yan. Huwag kayo maniniwala guys sa iba na hindi sausawero. Kalokohan po yun. Halos lahat ng content creator sausawero. Di ba? No, walang mag-aarap sasabi sa akin. Hindi sila lahat ng content creator, reactor, sausawero yan. Kung talagang hindi ka sausawero, i-content mo sarili mo. I-react mo yung sarili mo, di ba, no? Hello, Ma'am Rowena Marzan, Ma'am Angelina Policarpio, shoutout. Hindi ba guys? Yun ang nakakaano eh. Kasi nasamantala nila yung kabaitan ng tao. Oh. Ma'am Bilyone, shoutout. Sabi ko nga dyan mga kalingap, sabi ko nga, hindi natin alam kung anong totoo, pero kahit ano man mga kalingap ang mangyari, kay Carla ang tiwala natin, kay Carla ang suporta natin. Ganun po, ma'am. Ibig sabihin, even si Kuya Jens, no, ayaw niya magsalita. Basta tama naman siya eh. Si Carla pa rin nakakaalam ng totoo nito. In the end of the day, si Carla. Pero, ang gusto ko sinabi ni Kuya Jens, nandun pa rin yung tiwala niya, which is good. Gusto ko yun. Kalingap. Kahit anong gawing paninira sa kanya. Ano bang motibo ng mga naninira sa kanya? 'Di ba? Ano bang motibo ng mga naninira sa kanya? Sa bagay, mas matapang yung nanay ni Arjen. Pansin ko nga, baka pag si Rose ang pinakailaman niya, yari doon siya sa nanay, kay nanay Nora. Yari siya, di ba, no, nanay Nora? Yari siya doon sa nanay ni Rose Ann. Matapang yun eh. Baka takot si Arjen doon. Subukan niya lang pakialaman. Kasi mabait, buntis pa naman yung nanay ni Carla, kaya hindi pwede magwarla. Pero siguro kung si Rose anang babanata ni Arjen, lulusubin siya ni nanay Nora doon. Matapang yun eh. Oh. Hindi niya kaya si Rose Ann. Babalikan siya ni Rose Ann para matapang nanay nun eh. Bersados, magpipinsan ang tatlo na yan. Sadyang si Arjen lang ang maitim ang ugali. Yung dalawa hindi mahilig sa away or magwalwal sa SOCMED. Yun, napansin ni Ma'am. May puto si Ma'am Bel Santos doon ha. Ma'am Alma Babila, nahiya na si Rose Ann sa mga tulong sa kanya ni Carla. At minsan ng sponsor kaya gusto ni Rose Ann, sarili sikap din niya. Wag daw silang silaan ni Carla. Oh. Grabe no. Ako naamoy ko parang inggit nga to no. Alam mo, sige subukan banatan si Rose Ann. Yari ka kay Nanay Nora.
Kaya Ma'am Morena Marzan at kay Chan Chan. Marinig Pigwig, shoutout Sir Marzano. Grabe naman, balita. Opo. Talaga ma'am, grabe. Wala tayong good news ngayon. Tignan natin kung anong good news natin. Nila yung viewers, nakuha nila yung supporters, Oh. makuha nila yung sponsors, Oh. makuha nila ang rank sa Pinoy history. Oh. Ano bang gusto nila? Oh, wala nang dapat patunayan ng Jom Car, 'di ba guys, no? Dapat patunayan, lalo si Carla. Top 6 'yan most beautiful sa vlogger, 'di ba? Napanood ko yan, Kuya Jens, grabe yung tawa niya. Tapos mga alagad niya. Sabi ni Bilyones, kung anong itim ng labi niya, siya din ang itim ng budi. Sorry po. Pambira si Ma'am Bilyones. Comment. Grabe no? Ang bihira yan. Grabe talaga. Grabe no. Grabe. Grabe. Yung iba dyan guys, nakinabang na sa jumper ha. Ha? Nagagawa pang ganyanin. Ha? Ay, thank you po Mama Tara. Nakinabang daw sa jump car, nagagawa pang ganunin. Anong punto mo doon? Yun po ang pangit guys eh. Pinakinabangan na, ginamit na ang jump car, pinakinabangan na ang jump car, kumita na sa jump car, yumaman na sa jump car. Oh. Nagagawa pa nilang ganyanin. Balahura. Yumaman sa jump car. Sino yumaman sa jump car? Ako di ako yumaman sa jump car, magkano lang views ko ha? Oo ha. Sino kaya sinasabi ni Kuya Jens, yumaman daw sa jump car? So, ang sinasabi niya, kasi pag yumaman ka sa jump car, pati sponsor ng jump car, nasa iyo. Pag nasa iyo ang sponsor ng jump car, paldo ka. Oo, sino kaya yumaman sa jump car? Sana yumaman ako sa jump car Hindi ko alam yan Naku po Sino kaya yumaman sa jump car? Sana all yumaman sa jump car. Sino kaya yan? Napanood ko yan Kuya Jens, grabe yung tawa niya. Tapos mga alagad niya. Yumaman Nag-comment. sa jump car. Grabe no? Ang bihira yan. Sino kaya sinasabi niya yumaman sa jump car? Oo di ba? Di ba? Grabe. Ako, yumaman ako sa jump car, hindi na ako mag-i-engineer. Uwi na ako ng Pilipinas. Di ba no? Sino kaya yumaman sa jump car? Talaga? Sinisiraan? Sino yan? Talaga? Grabe. Sino to? Yung iba dyan guys, nakinabang na sa jump car ha. Nagagawa pang ganyanin. Putang inang yan. Ay, thank you po Mama Tara. Talaga, nakinabang sa jump car, ginagawang ganyanin. Sino yan? Putang inang yan Sino yan? Yun po ang pangit guys eh. Sino Pinakinabangan na, ginamit na ang jump car, pinakinabangan na ang jump car, kumita na sa jump car, yumaman na sa jump car. Ay, putang ina. Nagagawa pa nilang ganyanin. Putang Balahura. inang yan, yumaman. Sa jump car, sana, dapat ako unang yumaman Pambira, sino yan? Sana ako yumaman. Ako, yumaman ako sa jump car. Ako, uwi na ako ng Pilipinas. Mayaman na ako di ba? Alam mo, yayaman ka lang sa jump car pag nakuha mo yung sponsor. Matindi pag nakuha mo yung sponsor. Ay, maniwala kayo guys. Huwag kayo maniwala na ang views malakas. Depende po sa views. Ang malakas, alam nyo, pag nakuha mo sponsor. Real talk lang. Pag nakakuha ka ng solid sponsor, yayaman ka. Diba no? At mapapasana all ka na lang. Diba no? Kaganon-ganon ka na lang Mayaman ka na Sino kaya yan? Mayaman, dating, ng jump car, yumaman? Pucha to sino yan? Pagtawanan. So ibig sabihin, itong punyetang to, nakinabang sa jump car, ngayon pinagtatawanan si Carla? Putang inang yan, sino yan? Grabe. Sino yan? Yung iba dyan guys, nakinabang na sa jump car ha. Nagagawa pang ganyanin. Putang. Ay, thank you po Mama Tara. Yun po ang pangit guys eh. Pinakinabangan na, ginamit na ang jump car, pinakinabangan na ang jump car, kumita na sa jump car, yumaman na sa jump car. Nagagawa pa nilang ganyanin. Balahurain. Pagtawanan. Pinagtatawanan ni si Carla? Sino yan? Sino yan? Pangakaputang inang yan Sino yan? Nagigigil ako Nakinabang sa jump car na ngayon ay pinagtatawanan. Yung dati daw founder, sino? Dating founder. Sino yon? After the rain of issues, the sunshine of blessings will pour out abundantly. Amen po. Salamat po. Sino yun? Tayo din. Teka lang, sino? Ulaan ko ako sino. Sino yan? Isipin ko, sino kaya yon? Ito ko ni Kuya Jens. YouTube. Si Carla at Jomar lang ang nakakaalam ng totoong status nilang dalawa. Sila lang dalawa ang makakasagot ng lahat. Totoo yan. Walang kahit na sino pati may karapatan. Walang kahit na sinong may karapatan na pangunahan yung dalawa. Lalo na yung mga nakikisiksik, nakikisali. Para sa views? Gusto niyo ng views? Di bali nang makasira ng ibang tao?
Di ba guys? Yung iba eh, di bali nang makasira ng iba eh. Magka-views lang. Ano din naman, babalansin nyo rin po mga kalingap. Hindi sa lahat ng oras ay banat lang ng banat. Sino ba sinasabi niyo na ano, na founder? Hindi ko kasi kilala eh. Ito ba siya? Ito ba? Pakita ko lang guys. Ito ba? Ito ba? Teka lang. Ito ba? Siya ba 'yon? Siya ba 'yon guys? Ito, parang ito daw eh. Ito ba 'yung sinasabi niyo? Siya ba 'yung sinasabi niyo? Ano, founder ng ano, ng Jomcar noon? Siya ba yun sinasabi niyo? Oh, ito, di ba? Oh, ito ba siya ba yung sinasabi niyo? Baka siya yung sinasabi niyo. Malaki daw ilong eh. Oh, sabi mas maganda pa ilong niyan. Oy, ano, Madeline Desa. Mas maganda daw ilong mo. Pamira kay. Sino kaya 'yon? Dito, sino kaya yung sinasabi nito mga to? Nahihirapan ako Oh. Huwag nyo rin kalimutan na tao rin naman yung tao naman yung inaano nyo, ginagawa nyo ng kwento. Tao din yan. May damdamin. May mga ibang pinagdadaanan, hindi lang social media, may mga personal na buhay. Opo, naawa ko sa lola ko umiiyak dahil nasaktan na ninira kayo. Ay, paano nyo po, comfort nyo po si lola. Huwag po kayo mag-alala guys, hindi namin pababayaan. Kahit po, di namin masyado nakasama. May kahawig daw. Sino kaya yon? Nahirapan na ako. May kahawig daw eh. Pamira kayo Oh. Andito po kami, nakagabay pa rin po kami sa Jomcar po. Hindi kayo, sigurado kayo hindi siya? Minabanggit nyo baka siya po yan Baka ito siya. Ito ba sinasabi nyong dating founder? Pambira naman kayo. Kuya Jay, sabi mo sino yon? Huwag po kayo mag-alala. Yumaman sa Jomcar. Sana all yumaman. Actually, matagal na yun eh. Matagal na yung mga ganyang paninira na yun. Kaso siguro, matindi na pangailangan. Kaya, grabe, lalo ang inano ngayon. Kung di dahil sa Kalingap at Jomcar, di siya yumaman at nakakahanap ng sponsor, di mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yan, totoo po. Teka. Parang, ako hindi ko alam kung totoo to pero parang ang dating sa akin, etong si Arjun binabayaran. Tapos, may binabanggit siya dati dito dati daw founder ng Jomcar, na sinisiraan si Carla. Pinagtatawanan daw, binabalahura si Carla. Pero matindi na pangailangan, kaya grabe, lalo ang inano ngayon. Ibig sabihin ba, Kuya Jens, siya ang nasa likod ng paninira kay Carla? Siya ba yun? Ako guys, i-react lang natin. Hindi ko alam kung totoo to. Siya ba ang nasa likod nito, yung dating founder? Pambira. Kung di dahil sa Kalingap at Jomcar, di siya yumaman at nakakahanap ng sponsor, di mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yan, totoo po. Totoo po yan, mga Kalingap. Yes, anak, huwag niyong pabayaan ang Jomcar. Walang sino man ang may karapatan na pangunahan sila or gawing issue, totoo man o hindi. Ang sinasabi niya, wala siyang karapatan na mag-skandalo sa social media gamit ang Jomcar. Yan, totoo. Di ba guys? Cyber libel yan. Libelous na yan, mga Kalingap. Talaga? Sino sasabi niyan? Ako. Sinisira mo yung tao sa social media. Cyber libel yan. Tsaka hindi ba naisip nung kamag-anak na yun guys, kung gaano kalaki yung naitulong sa kanya nung mga panahon na kailangan niya ng tulong? Sinong tumutulong sa kanya? Ang laki ng naitulong ni Carla, pambira. Kung nakasubaybay kayo guys. Kung nakasubaybay kayo. Kahawig daw, sabi ng Elizabeth to John, di ba? Sabi ni Patronia Daes, yung mas malaki ang ilong dyan. Mas malaki ilong, sino yan? Malaki ilong. Ka-flak ng ilong niya si ilong. Sino yan? Anak ka. Sabi ni Bel Santos, yung kumakanta tas ang boses sa ilong pinapadaan instead sa bibig. Sino? Nahirapan na ako Sino yun? Ako Tuloy natin. Grabe na itulong ni Carla. Tapos may ganun parang, ano bang tawag yun? May ganun parang lakas ng loob. Ano daw? Ang alam ko, yun? Matatamdal ka niyan, ni-reaction ni Teacher N, tapos sinagot niya si Teacher N, Matatamdal ka niyan. Reaction ni Teacher N, tapos sinagot niya si Teacher N, kung ano pinagsabi niya kay Teacher N. Sino yun? Matatamdal?
Nahirapan ako eh. Ilongga? Mabira kay nanay ko, Ilongga yun. Ilongga? Sino si Ilongga? Na siraan yung kamag-anak niya. Oo. Matapos ang lahat na itinulong sa kanya. Oo. Grabe. Grabe yan ah. Grabe yun. Na hindi naman siya inaano, hindi naman siya pinapakalman. Grabe ah. Hindi natin alam ang pinakadahilan guys. Siyempre parang ano na yun. Parang lalabas kasi yan guys na away pamilya. Ah, so lalabas, away pamilya lang to. Parang may away pamilya na rin. Parang may involved dyan guys na away pamilya. Away pamilya lang pala to. Oh. Family issue kasi talaga. Eh, ba't tinadamay si Carla? Di ba, no? Kasi nung mga una pang mga buwan, although di natin pinansin, pero meron ding parang may napanood pa akong isang kamag-anak pa din na isang kamag-anak pa guys na nag-iingay-ingay din sa social media. Talaga? Pero di natin pinatulan noon. Pero feeling ko connected yan kasi magkamag-anak na. Ang gulo pala ng kamag-anak ni Carla ngayon ha, nag-aaway-away ha. Sabi niya away pamilya eh. Mahirap to. So, knowing naman yung sinusuportahan nating beneficiary, napakamatulungin po nila ng kanilang pamilya, sa mga kamag-anak kapag may kailangan, tinutulungan, hangga't kaya nilang tulungan. Yun yung pagkakaalam ko ha, na grabe rin yung tinutulong nung sinusuportahan po nating lahat. Grabe yung naitulong sa mga kamag-anak din. Financial, at iba pa mga pangailangan. Grabing tumulong po yan. Kahit hindi na nakikita sa social media, hindi na ina-announce. Pero grabe po naitulong yan. Nagkakaroon lang daw, yung mga nakarating sa ating mga balita, nagkakaroon lang daw ng issue sa ibang kamag-anak kapag yung hindi na nakahiram. Ha? Eh alam, di ba nakikita naman nila kung gano'ng ka-bless, gano'ng inuulan ng blessing. So, yung mga nabalitaan ko ng mga nakaraan pang buwan, nagiging issue sa ibang kamag-anak lang kapag hindi nakahiram. Yan ang problema natin sa Pilipinas eh, no? Mga Pilipino. Alam mo, minsan pag alam, oy, ikaw ha, pautang naman. Di ba nasa abroad ka, pautang, sabi sa akin. Ewan ko naman kasi, hindi naman pwedeng pautangin ko sila guys. Lalo may pamilya ka na. Siyempre, bibili ka ng sarili mong kunwari, bago-bago ka, di ba? Parang, alam mo, hindi naman porket may pera yan, nasa abroad, or kumikita na malaki. Hingian nyo. Siyempre, may priority yan. Papagawa ng bahay. May sariling pamilya, gagastos. Siyempre, mag-iipon. Natural, hindi nyo basta-basta uutangin. Tapos uutangin, hindi kayo magbabayad. Pag hindi kayo pinautang, sabihin nyo, masama ugali. Yan ang minsan ng hindi maganda sa ugali ng mga Pilipino. Mayaman ka naman eh. Nasa abroad ka, malaki sinasahod mo. Pautang. Oh, di ba? Ganun. Pag hindi mo pinautang, galit na galit. Tapos nung hindi mo pinautang, yan na, may sama ng loob sa'yo. Ang pangit ng ugaling Pilipino, alam mo, no, ako as much possible, hindi ako umuutang sa tao. Umutang ako sa bangko, pero sa tao hindi ako umuutang. Ayoko magkaroon ng utang sa tao. Sa bangko, pwede pa. Pero sa tao, minsan ang hirap. Lalo sa kamag-anak mo, baka diyan pa masira ang relation nyo. Mahirap yun. At simula nung, parang hindi ko lang alam kung totoo talaga. Hindi ko alam kung totoo. Pero yun yung ilang mga nababalitaan natin. Oh. Na nagiging issue sa ibang kamag-anak kapag hindi sila nakahiram sa pamilya nitong beneficiary. Kung totoo man, di ba? Kapag hindi napagbigyan, yan, oo. Yun. Kapag hindi daw napagbigyan sa... Wawa kaya nasa abroad, oh. Mahirap kaya ang ugaling Pilipino nga ni, pag di ka napahiram agad, maramot na, masama na ugali. Oh, Bel Santos, tapos, di ba? Ma'am Yolanda, no? Oh, di ba? Oh, masama ugali. Hindi lang pinautang, galit na galit. Oh. Sabi ni Ma'am Normita dos Santos, yes, ganyan ang pamilya kapag hindi mo pinautang, masama ng loob, hindi ka nakakausapin, di ba? Ganun yung iba eh. Sabihin, masama ugali nito, nag-abroad lang. Bakit nung nag-abroad ako? Nung nag-abroad ba ako, tinulungan mo ako? May binigay ka ba sa akin nung umalis ako ng ibang bansa? Di ba? Wala. Ngayon, pag umuwi ako ng Pilipinas, hanapan mo ako. Nung panahon ng walang-wala ako, di ba? Nung panahon, di ba? Nung panahon ng walang-wala ako, nag-abroad ako. Sarili kong pera, sarili kong pagod. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, hanapan mo ako ng pera. Hingihan mo ako. Ano ka? Magtrabaho ka. Di ba dapat ganun, di ba? No? Iba ko sa maloob eh. Pero siyempre, pag may mga kamag-anak kayo talaga na kailangan, tulungan nyo. Ganun po yun. Favor na baka pwedeng makahiram muna, madami ka naman blessing. Siguro ganun po mga kalingap. Dahil mo naman blessing ngayon, ipapagawa ka pa ng bahay, nakapunta ka pa sa iba't ibang bansa, ang dami mo nga ang regalo. Siyempre nakikita nila sa social media, sa mga video. Hindi naman pwede. Ibigay ng sponsor, ibibigay mo sa kamag-anak mo. Kaya nga ibinigay yun para kay Carla yun eh. Kaso Carla, gusto nyo, pag nakakuha si Carla ng pera galing sa sponsor, ibibigay sa inyo. Siyempre hindi. Para sa future niya yon. Ba't kayo makikisali, di ba? Oh, ilang bong sambat at kay Joy. Sabi nga ni Rob, wag lahat ibigay sa kamag-anak. Isipin ni Carla ang pamilya niya, focus sa pamilya. Totoo yan. Talagang buki-buki ng pera. So, siguro akala nila ganun karaming para
kumbaga parang pag di sila nakahiram is mama yung loob nila. Sabi ni Ma'am Lisa, umuutang ako sir sa asawa ko tapos di na ako nagbabayad kasi ako naman nagtagalaba, luto, linis, hatid, sundo. Ayo, pag ganun po, wag na utang, bigay na yan. Ako asawa ko, binibigyan ko pang shopping. Oh. Binibigyan ko ng gusto niya kumain ng ganito. Di, ako magbabayad nun. Ganun ang asawa, good provider. Di ba ano? O, di ba? Bilang asawa ganun dapat. Tsaka pag ang asawa nyo masipag, nag-aalaga ng anak ninyo, wag nyo anihin, wag nyo pahirapan, bigyan nyo ng pera kaya hindi humihingi. Han. O di ba Han? Dahil masarap naman yung bembang natin kagabi at alam ko, lagi kang pagod. Ito 1,000. Mag-shopping ka. Okay, manood ka ng sine. Alam nyo guys, wag nyo, ako nang bahala muna sa mga bata. Sige na, ako na muna mag-aalaga. Pabayaan mo na ngayong araw, mag-relax ka, manood ka ng sine, punta ka ng mall, bumili ka ng gusto mo. Ganun dapat ang lalaki. Wag nyo hayaan na, ang lalaki kasi, minsan may mga Pilipino, kapag nag-asawa, ang asawa ginagawang katulong. Tandaan nyo guys, kaya kayo nag-asawa, hindi ang katulong. No? Dapat parehas kayo. Parehas kayo, kahit lalaki. Hindi, lalaki kasi ako, hindi. Ang lalaki dapat nag-aalaga ng bata, naglalaba. Hindi ka lang good provider. Lahat, hindi mo iaasa lahat sa, pati paglaban ng brief mo, ikaw maglalaba. Ikaw dapat lahat, no? Dapat magkatulong kayo mag-asawa. Kaya minsan may mga babae, yung lalaki mukhang bata, yung babae mukha ng nanay. Oh, nanay mo? Hindi, asawa ko 'yan. Bakit? Kasi yung babae lagi nahihirapan, yung lalaki sitting pretty. No, kaya minsan may mga mababae naapang lalaki. Bakit? Kaya naapang lalaki yung babae kasi may mga lalaking abusado. Hindi, binibigyan ko naman ng pera eh. Hindi pera ang binibigay sa babae. Pagmamahal. Tsaka kung mahal mo yan, kung ayaw mo ang asawang mahirapan, dapat ikaw din, gano'n. Kung ayaw mo sarili mo mahirapan, dapat yung asawa huwag din mahirapan. Ang gawin mo sa asawa mo, tulungan mo, mag-alaga ka ng bata, maglaba ka. Hindi yung pag-uwi ng bahay, pagod ka, gusto mo manood ka ng TV. Lahat ng asikaso, asawa mo, mali yun. Kaya maraming mga asawa naghihiwalay. Kaya maraming mga babae nagmumukhang amoy lupa. Kasi hindi nyo binibigyan ng oras yung asawa nyo. Ang asawa pinapaganda yan. Kaya nga sabi niya, 'di ba? Sabi nga nila, kaya may mga lalaki ng babae kasi kasi na daw yung babae. Hindi, wag ka man babae. Pagandahin mo asawa mo, bigyan mo ng bumili ka, magpaganda ka. Ganun yung kaysa man babae kayo, mga ungas, 'di ba? Pero hindi po ako I mean, hindi naman ako perfecto. Pero yun po, ako sinasabi ko di sarili ko 'yan. Ang lalaki dapat talaga mahalin yung asawa. Ganun talaga. Kaysa man babae ka, gastusin mo sa asawa mo. Bilang mo siyang bagong panty. Mama yung panty ng asawa mo, 1 taon na, hindi nagpapalit. Kaya nag-aamoy lupa yung babae. Di ba? Kaya ganun po. Di ba? Tama ba? Ganun lang yun. Sabi ni Ma'am Mary Lane, sinabi nga yan ni Birador sa vlog ni Starrocks, family problem talaga. At tungkol nga sa tulong ng mga mag-anak pag hindi pinagbigyan nagagalit. Ganun ba? Nakakalungkot lang. Oo. Sabi ni Joy, dati nainis ako sa nanay ni Carla nung umiyak dahil gusto lahat tulungan ang mga kapatid niya, kaya siya lagi may sakit Lahat naman ng mga kapatid niya may asawa na pambihira. Alam mo, that's the problem of, that's also a problem sa mga OFW. Kaya yung mga OFW, sabi nila, mag-abroad lang ako after 3 years. Hanggang naging 5 years, 10 years, 20 years. Tumagal na din umuwi ng Pilipinas. Bakit? Kasi tayo mga OFW, masyado tayo mabait, uto-uto. Bakit? Minsan kasi, nasa abroad ka, ang gagawin mo sa abroad, lahat gusto mong tulungan. Hindi mo kayang tulungan. Lalo na kung ang pamilya mo mahirap lang. Swerte mo, nasa abroad ka, ang angkan mo mayayaman. Diba? Parang, meron kasi kilalang ganun Mayaman siya, pero nag-abroad. Kasi gusto niya sa abroad magtrabaho. Ang problema, wala siyang problema kasi ang kanya mayaman. Pero sa isang Pilipino na mahirap ang angkan, kamag-anak mo mahirap, nag-abroad ka, kapag lahat ng kamag-anak mo tutulungan mo, masasaid ka, mauubusan ka. And then, hanggang sa dumating sa point, papabayaan mo yung pamilya mo. Ako, para sa akin, hindi masama tumulong sa kamag-anak. Pero lagi niyong unahin ang sarili ninyo. Sarili niyo palagi unahin.
Huwag niyo unahin ng kasi kailangan hindi lahat ng kailangan niyo silang tulungan. Turuan niyo sila paano kumita, paano mabuhay. Pero sa lahat ng pera ibibigay niyo, tutulungan niyo. Hindi kayo savior. May sarili silang buhay. Kaya nga sa ibang bansa, mas maganda magtrabaho sa ibang bansa kasi independent lahat ng tao rito. Kailangan magtrabaho ka, magsumikap ka. Hindi yung, kasi sa Pilipinas, usong-uso sa Pilipinas, dito lang tayo sa huwag ka nang umupa ng ibang bahay, dito ka na lang. Sama-sama na lang tayo, mag-anak. Ano nangyari? Gulo. Kaya lang gustong sama-sama para yung mga tamad, hindi na magtatrabaho. Ngayon, pag magsama-sama kayo sa isang pamilya, lahat kayo mag-anak, magkakasama kayo, yung mga tamad, hindi na magtatrabaho yon. Ang gagawin lang nun, sarap ang buhay nun, manghihingi na. Kasi magkakasama kayo sa loob ng bahay. Nagkakaroon ng asahan eh. Dapat yan, talaga, kung ako tatanungin nyo, basta nag-asawa ka, magsolo ka. Wag kang dumikit sa kamag-anak mo, sa kapamilya. Dapat ganon. No? Not unless walang kakayahan yung magulang mo. Isama magulang, pero kung as much possible, maganda solo kayo. Kasi pag kasama pamilya minsan, magulo po, kamag-anak, magulo yan. Totoo lang, magulo minsan. Kaya, alam nyo, maswerte kayo pag ang lalaki, mahal na kayo. Ani mo yung lalaki, pogi nga, tamad naman. Irresponsable. Iba kasi kayo naloloko, nasasaktan. Mali yung mga choice nyo, gusto nyo lalaki, pogi. Kutsa, ani mo yung pogi. Cute, puro forma lang alam. Di ba, ani mo yung pogi? Ang pogi naman yan, ang pogi. Pero hindi mo alam, tamad. Hindi marunong mag-alaga ng bata. Hindi marunong magwalis ng hindi marunong maglinis ng banyo. Ako, ang tatay ko, bata pala kami maliit, tinuruan kami ng tatay ko halos lahat. Marunong kami maglinis ng banyo, marunong kami magsaing, marunong kami magluto. Grade 3 ako, grade 2, nagsasaing na ako. Kaya nung sinasabi ng tatay ko sa amin, tsaka nanay ko, nagagamit ko na may asawa kami. Marunong ako sa lahat. Hindi ako maarte. Yung iba ngayon, mga lalaki ngayon, maaarte, puro forma. Pero pag nag-asawa, anong nangyari? Naghihiwalay. Bakit? Kasi nga, yung lalaki, walang oras sa asawa. No? Kaya minsan, may mga naghihiwalay. But still, guys, we're not perfect. No? We're not perfect couple. Sinishare ko lang to kasi may mga ganong kamag-anak kasi. Napunta na tayo rito, pero may mga ganong kamag-anak. And na parang gusto lahat tulungan sila. Hindi po ganon. Kaya hindi tayo umuunlad na Pilipino eh. Hindi tayo umuunlad. Kung ang lahat ng Pilipino matututo lang maging independent, yayaman tayong lahat. Yayaman ang Pilipinas. Wala lang tayong disiplina. Lagi tayong nakaasa. Nakaasa sa pamilya, minsan nakaasa tayo sa gobyerno. Ako, naging mahirap din naman po ako. Pero never kami umasa sa gobyerno. Mahirap kami, pero nagsumikap kami. Ganun po. O tsaka, mahirap yung lagi kang uutang sa pamilya. Hindi ka aasenso, ganun yun. Oo. Christina Banatin, tumutuwa si Tikyo na lihis na issue sa kanya. Si Carl naman ngayon ay buhay ng Pilipino, bakilamerolitok lang po. Ganun lang po, Ma'am Christina, kasi ganito lang po yun. Natural lang po kay Carla pag-uusapan. Siya yung hot talk ngayon sa talk of the town. Mawawala din naman po yan. Di naman habang buhay si Carla pag-uusapan. Ganyan po ang social media. No, lahat naman ang sa Pilipino talaga pakialamer. Lahat naman po lalo sa social media, 'di ba? Normal po kung gusto niyo pong walang issue kay Carla, wag siya mag-social media. Parang yun ang sinasabi natin sa tatay ni Krista. Ayaw niyo pala may basher ng anak ninyo. Wag niyo na ilabas sa social media. So, ang kapalit lang naman ng social media. Pag nag-social media ka, sumikat ka, may pera ka. May sponsor ka. Kikita ka. Pero ang masakit sa katotohanan, pag nasa social media ka, pangalan mo, mukha mo masisira. Akala nyo ba si Carla lang naman yung nasisiraan? Pati naman din po kami, mga reactor. Di ba? Nasisira kami. Misa pinag-uusapan kami. Ganun din po. Kasi nasa social media ka, kailangan malakas ang loob mo dito. Hindi pa pwedeng pag pinag-usapan ka, dapat wala. Hindi ganun. Hindi ganun po nag-works ang social media. No? At ayaw man sa hindi, matatapik si Carla. Kung ayaw niyang matapik siya, huwag siya mag-social media. Ganoon na naman yun eh. Pero ako, gusto mag-social media kasi may pera sa social media. Mas malaki pa sahod ng mga, alam niyo malalaki sahod ng mga vlogger kaysa mga professional. Kaya marami, doktor, abogado, di ba si Libayan? Attorney yun, pero nagko-content. Malaki kasi sahod nila sa YouTube. Ganun yun. Ganun po yung totoo. Huwag lang magiging plastic. Totoo. Basta nag-social media ka, sikat ka,
magkakapera ka dito. Kakapera sa social media. Yun totoo. Huwag kayo maniwala na ano lang. Nako, ayaw kumita sa YouTube. Sinungaling po yun. Hindi ako naniwala dun. Actually, oo, tama. Real talk yan sa ibang mga Pinoy. Oo, madam, totoo. Hindi lang yan sa ano nila. Maraming ganyan. Kailangan, Oo, tama ma'am. Totoo lang ako sa pamilya ni Carla. Si Carla, ang obligasyon ni Carla, pamilya niya. Kung hindi magbigay si Carla sa inyo, o kaya magbigay man, be thankful. Kung hindi kayo bigyan, be thankful. Huwag kayo sasama ng loob. Unang-una, si Carla, no, pinaghirapan niya yan. Deserve niya. Ngayon, kung magbibigay si Carla, kung utang kayo, kung hindi kayo binigyan, ito guys, sila pag-uusapan lang po. Huwag kayo sumama loob. Ganun talaga, hindi kayo binigyan. For example, nanghihiram kayo, tapos hindi kayo pinahiram. Di ba? Pero kung minsan kasi, kahit naman ako, pag humiram ka sa akin, hindi ka na uulit. Hindi na. Ayokong sanayin din utang kayo ng utang. Kasi minsan, ilbis na turuan ko kayo magsumikap, tinuturuan ko kayo maging tamad. Pagiging tamad yun eh. Kunwari, umutang. Tapos, mga ilang uutang na naman. Kasi uutang na naman. Di ba ang sakit kasi ng mga Pilipino, kapag may pera, may kilala ako, jeepney driver, magkano sahod. Kapag kumita ng malaki, iinom. Ubusin yung pag may birthday, ako nga birthday ko, hindi ko minsan naghahanda eh. Kailan ako naghahanda na nung malaki na ako, pero hanggang ngayon hindi ako naghahanda. Pag magkakasama lang kami ng mga anak ko, asawa ko, kumakain kami sa labas. Pero never ko na-experience mag-birthday na may handa. Hindi ko naranasan. Iba. Wala lang ang pera. Pag nag-birthday, putya, bonggang-bongga. Ubus ang pera. Iba, magpapabinyag. Bongga din. Wala nang pera. After nung binyag, tsaka kami, di ba? After ng birthday, binyag, kung ano mang okasyon, wala nang pera. Uutang ulit. Kaya tayo nalulugmok. Alam mo, hindi masama ng birthday, mag-celebrate. Pwede ka mag-celebrate ng simple lang. Pero kung wala kang pera, tamang simple tamang celebrate lang, pwede na isang pansit. Tapos tasty. Masaya na kami dun. Bubuhay kami. Pero kung may pera ka, go. Gusto mo gawing bongga birthday mo, di bongga. Okay lang. Pero mga sakit natin Pilipino, kapag mga birthday, puro handaan, wala ka kwenta-kwenta. Di ba? Sobra-sobra yung gastos. Tapos later on, uutang na naman, wala nang pera. Pangit yun. Pero kung gusto nyo talaga ng birthday, maganda, paghandaan nyo. Huwag kayo umutang. Uutang nyo. Hindi nyo pala kayo, uutang kayo. Huwag po. Hindi maganda yung utang-utang masyado. bansa, ang dami mga nakuha ang regalo. Siyempre nakita nila sa social media, sa mga video, talagang bukay-bukay ng pera. So, siguro, Si Papa Joms, yan. Si Papa Joms, Si Papa Joms kasi, husband material si Papa Joms. You know why? Matalino si Papa Joms. Magaling sa negosyo. Kahit ako babae, kunwari ako, babae, Papa Joms, yung ganung karakter ni Papa Joms gusto ko. Husband material si Papa Joms kasi marunong sa pera si Papa Joms. Kasi nakikita ko, nagti-TikTok, masibag si Joms. Naglinegosyo. Meron pa siyang negosyo sa sakyan niya. So, yung mga ganong klase na lalaki, yun talagang husband material. Hindi lang panay forma. Marunong sa negosyo. Kasi ang lalaki, pag marunong sa negosyo, ako di ako magaling sa negosyo, guys. Di ako marunong. Di ako pwede maging negosyante. Hindi ako pwede. Pero si Papa Diyos, nabilib ako. Content creator, tapos nagninegosyo siya. Doon ako nabilib kay Jomar. Kaya si Carla, kung magiging sila ni Papa John, swerte siya talaga siya. Ako, totoo lang. Swerte si Carla kay Papa John. Ganon din naman si Papa John. Swerte din siya kay Carla. Kasi si Carla kasi siya, maalaga sa pamilya. Tsaka malinis si Carla. Malinis yan si Carla. Malinis talaga si Carla, guys. Hindi lang sa physical, kahit sa pagluluto. Pag nakita niyo pa nagbablog, nagluluto, linis. Yan ang mga karakter na makikita mong maayos sila. Ganun po. Yun ang napapansin ko. Nakapunta ka pa sa iba't ibang bansa, ang dami mga nakuha ang regalo. Siyempre nakita nila sa social media, sa mga video, talagang bukay-bukay ng pera. So, siguro akala nila ganun karaming, kumbaga parang pag di man pwede sila nakahiram, ay sumama yung loob nila. Actually, oo, tama. Real talk yan sa ibang mga Pinoy. Madam, totoo. Hindi lang yan sa nila. Maraming ganyan. Kailangan mawala na yan sa natin, sa mentalidad natin, guys. Actually, dapat mawala yan sa mentalidad natin na kapag hindi nakahiram, hindi nakautang, sumasama ang loob. Kahit pa kaibigan nga yun minsan eh. Hindi natin naisip na yung perang yun ay pinaghirapan naman.
At mayroong dahilan kung bakit nasa kanya or siya yung binibless. Ano daw, Ma'am Criselda Costales, paano magiging masinop si Arjun? Yung binigay nga dati ni Edo na pambili ng gamit niya sa school, ginawa niya ginamit panghanda sa birthday ni Edu. Surprise niya bago noon mag-HK si Eds. Totoo ba yan, Ma'am Criselda? Yun po yun. Yun yung mga naano natin dati. So baka connected na yan mga kalingap. Hindi natin alam. Pero ang sinasabi po natin ay sana maging okay. Kasi mahirap din po sa pamilya yung may ganyan. Oh. Akala So anyway guys, nasa inyo na po kung maniniwala kayo sa mga opinion namin at sa opinion ni Kuya Jens. Pero salamat kay Kuya Jens, no? Talagang very supportive kay Carla. No, napaka-supportive niya kay Carla and tama naman siya doon na si Carla pa rin na makakasagot ng lahat. Pero ako naniniwala kay Carla kaysa kay Arjun. Kasi si Arjun, ako tatanungin nyo guys, opinion ko lang po. Yung pagkatao ni Arjun, wala akong tiwala. Sorry to say, no? Para sa akin lang, not unless mapapatunayan niya. Pero for now, hindi ako naniniwala. And then, nakakalungkot lang, kung totoo sinasabi niya, yung dating supporter o founder daw ng Jomcar na yumaman daw, pinagtatawanan si Carla at ginagamit tong issue. Kung totoo man yun, nakakalungkot lang. Diba? So, alam mo naman ang Jomcar, sikat talaga yan eh. Diba, no? Yon, at kay Ma'am Lisa Apigo, shoutout. Ma'am Chonching, wala pa sa kalingap si Carla, madiskarte na. O si Carla rin, oo, nagtitinda pala si Carla ng puto, naalala ko na. Gumigising na madaling araw para magluto at magtinda ng puto, sana gayahin siya ng mga kamag-anak niya. Totoo. Di magtinda-tinda sila, di ba, no? Tama ba, Ma'am Yushitani? Di ba para sa akin kasi, sa akin lang, on my conclusion, I think it's envy, no? Inggit. At pwede rin talaga na gustong gumagante. Di ba sabi natin, possible, gusto lang gumante kasi nga lumalabas, aaway pamilya, hindi lang daw pinapautang. Kung ganun, gumagante. Kasi hindi pinautang, gumagante ngayon. So, maaaring inggit, pwede rin sa pera, or pwede rin gusto lang gumante. So, anong masasabi nyo doon, guys? May alam ba sa tingin nyo, ano ba sa tingin nyo ang possible na reason kung bakit sinisiraan si Carla? Baka may iba pa kayong dyan. Baka meron kayo dyang ibang komento. Basahin natin. Ma'am Ana Manabeng, hindi binitawan ni Jomar ang kanyang dating business. Kahit na lumaki ang revenue sa YT, mas dinagdagan pa niya ang kanyang business. Yan ang lalaki. Magaling magaling sa business. Basta lalaki magaling sa business, buhay ka dyan. Ako, hindi ako marunong sa business, guys. Asawa ko marunong sa business. Ako, hindi ako marunong. Hindi ako pwede maging negosyante. Pag ako naging negosyante, malulugi. Hindi ako pwede maging negosyante. Si Jomar, bilib ako dyan, galing. Si Criselda Melka may business. Si Julie Ann may business. Si Joby may business. Diba? But si TQ, anong business? But si TQ parang walang business. Si TQ may tindahan pero hindi naman lumago, 'di ba? Gusto na nga alisin daw 'yung tindahan eh. 'Di ba? Ayan na. So anyway, ay maraming salamat sa mga Jomcar salita, pagreaksyon ng usapan siya'y nauna. Sa vlog niya'y damang-dama, ang pusot na lasakit di nawawala. Marzano TV, real talking, sa kanila world siyang leading. Pag-support at di mo